And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. And ito na nga mga kababayan, no, kapapasok lang po na balita. China, sinupalpal ng ating gobyerno mga kababayan matapos sabihin ng China mga kapatid na sila daw po talaga yung totoong may-ari ng West Philippine Sea. No? Ang kakapal talaga ng mukha ng mga Chinese at mga kapatid. No? At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang dito. And of course guys, no, huwag nyo rin po sana kalimutang i-like. No? Please lang po, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin to mga kababayan at mamaya no, i-explain ko sa inyo kung paano ba to nangyari ang lahat. No? Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang basihan at hindi totoo ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kaugnay sa di umano'y historic rights sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, ang Pilipinas ang matagal nang may soberanya at administrative control sa Bajo de Masinloc, maging sa ibang feature sa Kalayaan Island Group. Dagdag ng kagawaran, malinaw na natukoy ang mga lugar na ito sa mga mapa ng Pilipinas mula pa noong Spanish colonial period. Yon. No, so patuloy na natin dyan mga kapatid. No, dahil hindi po ito ang pinaka-main natin na topic dito. So ayon nga dito mga kababayan, no, sabi ng DFA, no, kung pagbabasihan natin ang history, no, itong West Philippine Sea na to, no, kung babalik tayo sa panahon ng Espanyol 1734, no, sinasabi po talaga ng mapa na ginawa ng mga Espanyol na itong West Philippine Sea na to ay sakop ng Pilipinas. No, hindi po ito pagmamay-ari ng China. No, dahil ang claim nga ng mga Chinese mga kapatid na itong itong West Philippine Sea na to, no, ay pagmamay-ari nga nila. No, para maging malinaw sa inyo mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung claim talaga, yung eksaktong sinabi nitong ni Wang Wenbin, no, na spokesperson ng China. So dito mga kapatid, sinabi kasi ni Wang Wenbin dito na China was the first country to discover, name, explore, and exploit Nanhai Zhudao. No? Itong Nanhai Zhudao mga kababayan, ito po yung tawag nila dito sa may West Philippine Sea. No? Unrelevant waters. And was the first to exercise sovereign rights. No? Yon ang sabi ng China mga kababayan, na kung saan dinibang po sila ng ating gobyerno. No, dinibang po sila ng Pilipinas. Sabi ng Pilipinas, no, walang basihan yung mga sinasabi ng inyong foreign minister, no, spokesperson pala, no, sabi ng ating gobyerno. Walang basihan yung sinasabi or yung kiniklaim ng China na kayo ang nauna diyan sa West Philippine Sea. Dahil kung tutuusin, kung pagbabasihan natin, no, ang history ng Pilipinas, 1734 pa lang, no, meron ng mapang ginawa si King Philip V, no. Isang mapa po 'yun mga kapatid, no, na ginamit bilang basihan ng Pilipinas doon sa International Court mga kababayan, no, kung saan isa po 'yun sa mga susi mga kapatid, no, kung bakit nanalo ang Pilipinas sa claim diyan sa may West Philippine Sea. No. Itong China mga kababayan, no, kamakailan lang po nila na-acquire ito, no, itong claims nila. Dito yan sinabi nila dito yan no. As early as 1948, no. Mga kapatid, 1948 lang nila ito na-exercise yung rights nila dyan. No? As early as 1948, the Chinese government officially released a dotted line. Ito na po yung mga kapatid, no? Yung sinasabi nilang 9-dash line, no? Na claim ng China na naglaon, ginawa na talaga nilang 10-dash line. Sobrang garapal ng mga China mga kapatid, no? Ginawa na nilang 10-dash line. So sabi, as early as in 1948, the Chinese government officially released a dotted line which has been upheld by successive Chinese government, no,
for a long time and it has never been questioned by any country. No. Ito yung pinanghahawakan ng China, mga kababayan. No. 1948 lang, no, nila na exercise yung kanilang sinasabing sovereign rights diyan sa West Philippine Sea. No. At yun na nga nabuo yung isa po yun sa kumbaga diyan nabuo yung tinatawag ng 9-dash line base sa pagkakaintindi ko dito. Kung saan naka-drawing doon sa mapa, mga kababayan, no, kung i-Google Map niyo po 'yan or i-Google Chrome niyo po 'yan, no. Pag pumunta po kayo sa Google at tiningnan niyo yung picture ng 9-dash line, mga kapatid, talagang halos buong parte ng mga kababayan, no, simula doon sa Luzon hanggang sa may bandang dulo din ng Luzon, mga kapatid. Makikita talaga natin doon, no, kung gaano lang kanipis yung territory ng Pilipinas pag tinignan natin yung sinasabi nilang 9-dash line. No. Ngayon, dinibank po yan ng ating gobyerno, mga kapatid. Kinwestiyon pa nga ni President Bongbong Marcos yung pinakabago nilang sinasabing 10-dash line. No. Dinibank ni BBM yun. Saan to nanggaling? No? Saan nanggaling yung sinasabi yung 10-dash line na ito? Ano ba ang basihan ninyo? No. Questionable yan, hindi ko tatanggapin yan. Kasi may pinanalo na kaming kaso at meron kaming sapat na basihan. No. Historically, meron kaming sapat na basihan na magpapatunay na yung West Philippine Sea na yan pagmamay-ari ng Pilipinas. No. Sila, mga kapatid, in-exercise lang nila yung sovereign rights nila dyan pagkatapos lang po ng World War II. No. Nakasaad dito yan Saan ba yun? Teka lang, mga kababayan After the World War II, the Chinese government recovered and resumed the exercise of sovereignty over Nanhai, Zhuhai. No. After pa ng World War II, mga kababayan. No. Tsaka nila uli in-exercise yung sinasabi ng sovereign rights nila dyan. No? Or sabihin nila karapatan nila dyan sa may bandang West Philippine Sea, mga kapatid. No? Samantalang ang Pilipinas, mga kababayan, 1734, no, na mapa ng Pilipinas ang nagsasabi na ang West Philippine Sea na yan ay pagmamay-ari po ng Pilipinas talaga. Ito, mga kapatid, no, baka humaba tayo heads up ko na kayo, baka humaba po yung video natin ngayon, no. May ipapapanood ako sa inyong video, mga kababayan, no. Meron po tayong papanooring video dito mula po sa isang teacher, no, at very informative to, mga kapatid, no. Importante din kasi, mga kababayan, na malaman natin yung history, no, at kung saan tayo nanggagaling, no, saan yung pinanggagalingan ng ating bansa, no, kung bakit sinasabi nating tayo talaga yung may-ari diyan sa may bandang West Philippine Sea. Ito, panoorin natin to, mga kapatid, and I'm sure, mga kababayan, no, maiintindihan nyo mismo, kahit hindi nyo na kailangan pag-aralan to, maiintindihan nyo mismo, mga kapatid, kung bakit tayo talaga yung original na may karapatan dyan sa may West Philippine Sea. Panoorin natin to, mga kababayan. Pagbate, magandang gabi, lalong-lalo na sa mga estudyante ko. Gusto ko lang pala bigyan ng credit si Ma'am Fatima Rosario, no, kasi video po niya yung ating gagamitin dito, mga kapatid, dahil napakaganda po kasi na kanyang explanation dito. Actually, nag-comment ako dito na kung pwede gamitin ko po yung kanyang video, no, para mas maintindihan nyo, no, mas maintindihan natin kung bakit ba tayo yung may rights dito sa may West Philippine Sea. Ito na, guys, no. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay kung ano ba ang saysay ng Murillo Velarde Map sa ating mga Filipino at sa Pilipinas. So, sa madaling sabi, mga kapatid, itong mapa na to, itong Murillo Velarde Map, no, ito po yung isa sa mga mapang ginamit natin kung bakit tayo nanalo sa International Court, no, over dyan sa claims natin sa may West Philippine Sea. Upang simulan, pag-usapan muna natin kung bakit ba ginamit ng Pilipinas ang Murillo Velarde Map sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ito sa insidenteng nangyari sa Bajo de Masinloc noong April 8, 2012. Namataan ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing vessels
sa Bajo de Masinloc. At noong April 10, 2012 ay pinuntahan nila ito upang inspeksyonin. Nakita nga nila dito na ang mga Chinese fishing vessels ay iligal na kumukuha ng mga buhay na pating, mga giant clams, at mga corals sa Bajo de Masinloc. At dahil nga dito, mas naging mapait ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa loob ng ilang buwan ay nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Navy at ng Chinese Coast Guard. At tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyang panahon ang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda. Hanggang sa dinala na nga ng Pilipinas sa International Court or sa Hague ang kaso. At inanyayahan din ng China na mag-present ng kanilang argumento patungkol nga sa kung sino nga dapat ang mamahala sa West Philippine Sea or South China Sea. Sa position paper na pinasa ng China sa Hague, nakalagay dito na may 2,000 years nang nag-e-explore at nag-e-exploit ang mga Chinese sa West Philippine Sea or South China Sea. Nakalagay din dito ang kanilang legal basis na 9-9 map na kanilang ginawa noong 1947 para i-claim ang Spratly Islands. Ang Pilipinas naman ay ginamit ang UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan nakalagay dito na ang Bajo de Masinloc ay pasok sa EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa historical basis naman, nagpasa ang Pilipinas ng humigit kumulang 270 na mapa kung saan nagpapatunay ito na hindi kailanman nagkaroon ng kontrol ang China sa West Philippine Sea o South China Sea. At isa nga sa mga mapa na ito ay ang Murillo-Velarde map. Makikita sa Murillo-Velarde map na ang tinatawag na Bajo de Masinloc, Panatag Shoal at Scarborough Shoal ay tinatawag ng mga Espanyol noon na panakot. Ang Murillo-Velarde map ay tinatawag din na Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas. Ang mapa na ito ay pinasadyang ipagawa ng nooy hari na si King Philip V kay nooy Gobernador General na si Fernando Valdez Tamon. Kinimisyon naman ni Tamon ang Jesuitang Praede na si Pedro Murillo Velarde bilang cartographer. At kinuha naman ni Pedro Murillo Velarde si Nicolas de la Cruz Bagay, isang Filipino, bilang engraver. At si Francisco Suarez, isa ring Filipino, bilang mangguguhit. Na inimbag ang mapang ito noong 1734. Bukod sa ginamit natin ang mapa na ito sa Hague upang maipanalo ang ating posisyon laban sa China sa West Philippine Sea, ano pa nga ba ang saysay ng Murillo Velarde map sa ating mga Filipino at sa Pilipinas? So dito guys, puputulin na natin dahil iba na po yung topic ni Ma'am Jan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan ba nanggagaling yung hugot nating mga Pilipino. Mga hugotero tayo mga kapatid, no? Pinakita ko lang sa inyo kung saan ba nanggaling yung hugot natin, no? Kung bakit talagang pinaglalaban natin yung West Philippine Sea na yan. So kung base dito mga kapatid, no? Sabi ng China, saan na ba yung sinabi dito? Yung sabi nila na 2,000 years na daw silang nag-aano diyan, no? Over 2,000 years na daw silang namamayagpag diyan sa may West Philippine Sea, no? Pero wala silang maipakitang sapat na basihan mga kababayan maliban lang doon sa sinasabi nila nung 1947 ba 'yon? 1934 ba 'yon? No? Na kung saan after doon sa World War II, mga kapatid, tsaka lang nila na-exercise yung kanilang sovereign rights diyan sa may West Philippine Sea. No. Kasi ito mga kapatid, hindi to pwedeng pagbasihan ng korte, no. Kailangan dito ng sapat na legal basis, no, kumbaga, no. Para mapatunayan na may 2,000 taon na nga sila diyan, no, na tawag nito, nagmamay-ari ng West Philippine Sea. No, parang gano'n yan eh. Patunayan nyo sa amin para siguro sabi siguro ng International Court. Sige, magbigay kayo ng patunay sa amin na 2,000 years nyo ng pagmamay-ari niyang West Philippine Sea na yan. No. Yung Nanhai Zoo daw kung tawagin ninyo. No.
Pero walang naipakita ang China, mga kababayan. Maliban lang dito sa statement nila na 2,000 years ago na daw, no? Na silang nag-aano diyan sa West Philippine Sea na yan. Ngayon, ang pangalawang depensa ng China after daw ng World War II, no, noong 1947, no, in-exercise daw nila uli yung sovereign rights nila dyan sa may West Philippine Sea. Yun lang po yung pinakaluma na tawag dito, nabasihan ng China, mga kapatid. No. Yun lang po yung pinakaluma na detalye, no, na naibigay nila sa international court, no, na kung saan pwedeng pagbasihan ng korte sa claims sila diyan sa may West Philippine Sea. Samantalang ang Pilipinas, mga kababayan, no, nagdala po tayo doon ng mapa na ginawa pa ni King Philip V, mga kapatid, no. Simula pa kay King Philip V po yun. 1734 pa po yung mapa natin, mga kababayan. No. Itong mapa na to, itong Bilardi map, mga kapatid, 1734 pa po ito nagawa, mga kababayan. No. At ito po ay napatunayan dahil syempre, nandyan pa rin naman ang Espanya, mga kababayan. No? Nandyan pa rin naman yung Espanya. So, sa mga history siguro ng Espanya, mga kapatid, nag-validate sila ng mga details about dito o nakita nila, no, na ito nga po ay nagawa itong mapa na to during the time pa ni King Philip. At may mga Pilipino din, mga kapatid, no, na naglagda sa mapa na ito. Ito po yung isa sa mga mapa, mga kababayan, pinakalumang mapa ng Pilipinas na ginamit natin kung bakit nanalo tayo doon, no, sa kaso natin sa tribunal. No. At ito yung hindi matanggap ng China, mga kababayan. No. Yun po yung hindi matanggap ng China. Dahil nag-stick lang sila doon sa 2,000 years nilang sinasabi, mga kapatid. No, doon na po sila sa 2,000 years nilang mga kwentong barbero. Yung 2,000 years lang nila na kwentong walang kwenta, mga kababayan, yung pinagbasihan nila. Tapos sumunod na yung 1974 ba 'yon? No. 1943 ba? Hindi ko na matandaan eh. No. Basta 'yon, yung mga 19 kanina pinakita ko sa inyo, doon lang after ng World War II. Tsaka lang nila uli in-exercise yung kanilang sovereign rights doon. Maliban doon, mga kapatid, sa specific na yun na taon, no, na date na binigay nila, wala na silang ibang maipakita sa international court. Kaya sila natalo, mga kababayan. Tayo may mapa tayo eh. No, may mapa tayo. Kaya dito sa balita, mga kapatid, no, itong balita na pinanood natin kanina, kakapasok lang na balita nito eh. No. Kakapasok lang na balita nito. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na walang basihan at hindi totoo ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson kaugnay sa di umano'y historic rights sa West Philippine Sea. Oh, di ba? Walang basihan yung historic rights na sinasabi ng China patungkol dyan sa may West Philippine Sea, mga kababayan. Pasensya na kayo sa boss ko, guys, ha. Nagdidikit-dikit kasi yung laway ko eh. Ganito talaga ako pagka bagong toothbrush. No, at least nagtutoothbrush, mga kapatid. Di ba? So dito sa balita, mga kababayan, no, tama, nanindigan talaga ang Pilipinas. Wala kayong karapatan dyan. No, yung mga history na sinasabi nyo dyan, wala yan, basura yan. No. Bibigyan nyo lang kami ng kwentong barbero dyan. No? 2,000 years na kayo dyan, tapos malaman-laman namin. 1947, 43, mga ito. Tsaka nyo lang na-exercise yung sovereign rights nyo dyan. Samantalang kami, 17. No? Yun ba yun? Tinatawag ng 17th century? Correct me if I'm wrong, mga kapatid, ha? No? Yun yata ibig sabihin ng 17th century kasi 1791, mga gano'n, no? Tapos ang 19th century yata, mga babae, is yung 19. No? Pag sinabing 1991, 1992, mga gano'n, 1940s, mga gano'n, ito yata yung ibig sabihin nun 19th century. Correct me if I'm wrong, guys, no? Hindi lang ako sure dyan. No? Pero ganun pa man, mga kababayan, no? Ang Pilipinas lang po ang nagpakita doon sa tribunal ng sapat na basihan, no, para angkinin natin
Na tayo talaga yung para angkinin natin yung West Philippines Sea na yan. No? Itong China, wala silang naipakita mga kapatid. Maliban lang doon sa 2,000 years na kwentong barbero nila. Ngayon, syempre, nakitaan na ng China mga kababayan, yung West Philippines Sea na yan, na marami diyang mga taklobo, marami diyang malaki yung deposito ng langis dyan. No? Kaya sila naninindigan ngayon mga kapatid, no, na angkinin yung West Philippines Sea na yan. Diba? Hindi pa sila nakontento. No? Pati yung Philippine rice natin ngayon, gusto rin nilang angkinin dyan mga kababayan. No? Pati yung Luzon. No? Yung First line, ano ba yan? First line island ba yan? Mga kalimutan ko eh. No? Isa na yon sa mga gusto nilang angkinin mga kababayan. Madadamay pa yata ang Luzon. No? Mindoro, pati yung Palawan mga kapatid. No? Pati Japan, madadamay na. Diba? Ganun sila kagahaman mga kababayan ng China. No? Pero kung pagbabasihan, kung idadaan sa usapang legal, wala talaga silang claims sa mga sinasabi nilang ganyan. No. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to, no. Pinakita ko lang sa inyo. Pasensya na kayo mga kapatid, kasi kakaligo ko lang Medyo nagdidikit-dikit kasi yung laway ko, kaya medyo naano ko pag nagsasalita. No. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon mga kababayan, no, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like na rin ang ating video. Adios.